swak sa panlasa at talaga namang pangmasa. Marerecommend ko itong brand ng Dutch, by Achievers. Oops, hindi po to sponsored. For online orders, pwede kayong bumili sa Shopee or Lazada. Check the description below. Yung link ng shop kung saan kayo pwede bumili. Para madaling matunaw, slice natin ito into cubes. Oops! Make it sure na malinis ang ating mga kamay. Ito ay tinatawag na double boiler. One cup of corn oil, recommended ko ang Marca Leon na brand for corn oil. Bukod sa mura, talagang hindi siya natutulog. Legit na hindi natutulog. Kahit ilagay mo pa sa freezer. The best rin ito gamitin sa pag-bake ng moist chocolate cake. Ituloy lang natin ang paghalo hanggang sa matunaw ang chocolate. At syempre, para hindi ito masunog. At ayan, nangangamoy chocolate na dito sa loob ng bahay. Sobrang bango talaga ng Dutch chocolate. Sobrang mura na at syempre hindi siya papahuli sa ibang brand ng chocolates. Nakakangalay at nakakapagod nga lang ang maghalo, pero okay lang yan. Tayong mga entrepreneurs, okay lang ang mapagod, wag lang sumuko. Never ever give up, ika nga. So ayan, namix na ng mabuti. Pag wala ka nang nakikita na buo-buo, pwede na natin to iset aside at palamigin. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay sa plastic ng ice candy. Tara, simulan na natin. Sa video na ito, gumamit ako ng size 1.5 by 10. Pero pwede kayo gumamit ng ibang sizes. Pwede kayo gumawa ng sample guide para hindi kayo nahihirapan sa paglagay ng chocolates. Usually, nasa 1/2 to 1 tablespoon yung sukat ng chocolates. So, mas maganda kung minsanan yung ilalagay sa supot ng ice candy yung chocolates hanggang maubos ito. Ulit-ulitin lang ang proseso. Ganun talaga mga ka-entrepreneurs. Kahit na paulit-ulit yung process, tiyagaan lang talaga. Sa small step na ginagawa mo, magbubunga at magbubunga din yan. Basta importante sa lahat ng mga challenges na dumating sa buhay mo, hindi ka sumuko. Bagkus naging matatag ka at yun ang naging inspirasyon mo para umangat ka sa buhay. O siya, tama ng drama. Mag-mix na tayo ng ice cream. Tipid
effort, sa time, at syempre sa kuryente, itong ginawa ko ay pang 2 batches. Mag-ingat, baka ikaw ay masugat. Huwag mo nang dagdagan yung sugat sa puso mo. Uy, relate siya. Mag-move on ka na kasi. Kung wala kang stand mixer at gusto mong i-start ang negosyong to, no problem, pwede kang gumamit ng hand mixer. Para sa stand mixer setup, i-mix natin ng all-purpose cream for 20 to 25 minutes or hanggang magdoble yung size nito. Gumamit tayo ng medium to high speed. Likewise, kung hand mixer ang gamit mo. So ayan, nagdoble na yung cream natin. Para sa video na ito, gumamit ako ng Kiowa stand mixer. Kung gusto mong bumili online, pwede kang mag-check sa Lazada or ilalagay ko yung link sa description below kung saan ka pwede bumili at makapag-avail ng discount vouchers. Ganito dapat yung consistency na kailangan nating match. O diba, napaka-stable, parang yung relationship mo. Para sa isang batch, kailangan natin ng 4 cans of evap. Oops, kailangan chill din ang evaporada. Aba, itong huling ito, nag-enjoy ata sa ref. Sobrang tigas tuloy. Next, kailangan natin ng 2 cans na condense. Tipid tips, mas mura yung 1 kilo na Dorine condense. Gumamit ka na lang ng weighing scale or kung wala ka namang pang kilo, gumamit ka ng measuring cup. Mix mo lang ito. Una, low speed muna. And then, medium speed. Then, high speed. Magiging maganda yung consistency or yung texture ng iyong cream and at the same time, at tatagal ang lifespan ng iyong hand mixer. Ganon talaga mga ka-entrepreneur. Lahat ng bagay na iniingatan, tumatagal. Hindi kanya basta-basta iiwan. Para naman sa na-mix nating all-purpose cream, kailangan natin tong hatiin sa 2. O diba, sa pag-mix mo lang ng isang beses, 2 batches na agad yung magagawa mo. Tipid tips! Ganon pa rin yung gagamitin mo na speed sa pag-mix and imimix mo ito for 10 to 15 minutes. Oops! Ayan na naman. Mga ngalay at mapapagod na naman tayo kakamix. Pero konting tiis na lang. Matatapos ka din. After nyan at nagawa mo ng tama, napaka-self-fulfilling. Sa mixtures na ito, makakagawa tayo on average 80 pieces. Pero usually, kapag maganda at flabby yung nagawa mong mixture, nakakagawa ka as high as 95 pieces. Dati, nakakaisang batch, 2 batch lang kami ng production per day. Pero ngayon, nakaka-10 batches na kami per day. O diba? Tiyaga lang talaga mga ka-entrepreneur. Alam ko, kayang-kaya mo din simulan ang negosyong ito. Lalo na sa mga single mom dyan at nasa bahay lang.
Simulan mo na. Malaking opportunity ang nag-aantay sa'yo. So ayan, tapos ang ating ice cream mixture. Sukat ng mixture, gumamit ako ng 1/4 cup. At kailangan din natin ng embudo. Tara, simulan na natin. Excited na ako. Tip, dapat sa pagtali, huwag na huwag mong lalagyan ng hangin. Pwede kang gumamit ng tela para hindi nadudulas yung kamay mo. So, ganun ulit, paulit-ulit lang yung process hanggang sa matapos. Minsan, darating ka sa point na mangangalay ka, and minsan magkakaroon ka ng kalyo. Pero diba nga sabi ko kanina, pag may tiyaga, may nilaga. Lahat naman ng bagay pinaghihirapan. Kung umabot ka na sa videong ito, palambing naman oh. Pa-like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para sa mga susunod ko pang mga vlogs na tiyak makakatulong sa iyo para makapag-start ka na ng negosyo. Mga tipid tips, life hacks, at mga financial services na makakatulong sa iyo at sa family mo. Tada! Ito na ang finished product. Grabe, ano pang inaantay mo? Simulan mo na. Strawberry flavor. White chocolate flavor. Dark chocolate. Ube, bebe. Ayan, ready na para sa mga resellers. Kaya ikaw, simulan mo na. Diba, bongga? Salamat! See you sa next vlog! Don't forget to subscribe!